Makakausap natin via phone patch si Eugene Ramos, isang survivor at information officer mula sa Tanawan, Leyte. Magandang hapon, Eugene. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kung po ang inyong sitwasyon dyan sa Tanawan, Leyte? Actually, andito po ako ngayon sa Pasay. Kararating ko lang kagabi. Inhatid ko lang yung buong pamilya ko dito sa Manila kasi mahirap talaga ang buhay ngayon sa amin sa Tanawan, particular sa Tanawan, Leyte. Walang tubig na may inom, walang pagkain, walang damit, walang bahay. Talagang ghost town ang buong bayan ng Tanawan. Kaya pinilit kong may hatid yung buong pamilya ko. Pahirapan din ang pagsakay ng mga bus papuntang dito, papuntang Manila kasi natatakot yung mga bus na mag-stop kasi parang mahirap doon kasi pag ang mga bus hinaharang ang mga panel, hinaharang lahat ng sasakyan, hinaharang ng mga tao. Kung anong pwedeng makuha nila kasi talagang gutom ang mga tao. Kung anong pwedeng makuha nila na pagkain sa mga dumadaan talagang kinukuha nila. Ganun talaga kahirap ang sitwasyon ngayon doon sa Tanawan. Mabuti ho na nakasakay kayo sa bus, may mga sasakyan naman doon. Yes, may mga 2 days ago nagkaroon ng clearing operation. Medyo passable na siya. Yun nga lang traffic kasi one lane. Kasi mahirap, maraming puno na nagbagsakan talagang. Na maraming lahat ng puno halos sa bayan ng Tanawan, galing ng Tolosa, Tanawan, Palo, talagang lahat ng puno, wala ka nang makikita na talagang tumatayo, lahat ng bagsakan. Hindi lang doon sa mga pati yung dinadaanan na national highway, talagang maraming puno na tambalang at pagsagsakan. So hindi talaga hindi passable yung daanan, hindi two lane, talagang one lane lang, kaya traffic talaga. Gaano kalayo ba yung Tanawan mula sa Tacloban? 18 kilometers. So, ilang oras yung itinagal ng biyahe ninyo papunta sa Tacloban? Umalis kami doon sa Tanawan mga 7 o'clock ng umaga. Nakarating kami dito sa Maynila mga 3 o'clock na ng hapon. Usually 19 hours lang ang bus. Kaya umabot kami ng mga 26 hours at 27 hours lang para makatravel lang. Yung pong mga relief goods mula sa ating pamahalaan at iba pang mga NGOs, hindi pa nakarating doon sa bayan nyo? Nung nandun ko talagang walang relief goods na dumarating kasi yun nga, hindi nakakarating doon sa Tanawan. Pagdating ng relief goods sa Tacloban, hinaharang na ng mga tao. Tapos kung yung hindi organized yung pagbigay ng relief goods doon, kung sino ang mauna magagawa na aakyat sa truck, kukunin lahat yung pagkain, kaya hindi naabot sa mga bayan ng Tanawan at sa Tolosa. Talaga sa Tacloban nakakarating yung relief goods. Kasi nagpapatayan na nga iba doon kasi walang makain kung sinong nauna talagang para may halang kuha kasi walang pagkain ng mga tao doon. Pero yung barangay officials niyo po, are they nandun sila at namamahala sila doon? Yes, nandun sila. Wala silang magawa kasi in terms sa mga mobilization sa sakyan, wala talaga eh. Wala silang magawa kundi parang nakatali yung kamay nila kasi walang mga sasakyan na pwede magamit kasi sobrang taas ng tubig doon sa amin. Lahat ng mga trucks, lahat ng mga sasakyan hindi talaga gumagana. Talagang mga sira. Ginoong Ramos, si Cathy San Gabriel po ito. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ma'am Cathy. Nabanggit niyo po kanina na hindi nakakarating yung mga truck dahil po nahaharang po pagdating sa Tacloban. Para po sa katulad namin na hindi pa nakakarating sa Tanawan, paki-describe po sa amin, gaano kalayo po ba ang inyong lugar sa Tacloban at ano yung mga bayan na kalapit ninyo? Ang from Tacloban, kung pupunta ng Tanawan, mga 18 kilometers yan. Galing Tacloban. Ang Tanawan papuntang south yan papuntang south. So, after Tacloban, Palo, Tanawan. Tanawan yun. Mga 80 kilometers siya. So, pero sobrang dami ng tao na nandun sa kalsada nag-aabang ng mga pagkain. Hindi na talaga nakarating yung mga relief goods papunta sa taon namin. Kaya humingi ako ng tulong sa mga kababayan natin na sana mapasok naman ang Tanawan, mabigyan ng mga relief goods. Kasi kawawa naman yung mga kababayan namin sa Tanawan. Ginoong Ramos, kahapon lang po kayo umalis ng Tanawan, Leyte?
Ngayong pangalawang araw ko na, so bukas pabalik na ako ng Tanawan. Kahapon ako nakarating ng Pasay, ng Manila. Bakit ho kayo babalik Oo, doon? bakit ho kayo babalik kung walang pagkain po? Kasi kailangan ko rin tulungan yung mga kababayan ko kung anong pwede kong maitulong sa kanila kahit paano lang, kahit sa operation lang, kahit pang volunteer lang ako. Tapos meron pa kasi akong kapatid doon na naiwan na isa na ayaw rin pumunta dito sa Maynila kasi meron din siya may asawa din siya doon. So doon din kami na lang doon, magtutulong-tulong na rin kasi hindi naman po pwede namin pabayaan ang bayan ng Tanawan, lalo na ako isa ako sa mga nagtatrabaho sa munisipyo ng Tanawan. So kailangan ko rin tumulong kung anong po pwede kong maitulong sa bayan ng Tanawan. Ginoong Ramos, bago po nangyari, bago po dumating sa inyong bayan ang bagyong Yolanda, masasabi niyo pong handa po ba ang Tanawan pagdating nito? Naghanda po ba ang lokal na pamahalaan? Ang masasabi ko, hindi expected lahat yung pangyayari. Naghahanda sila hanggang sa operation lang. Pero yung evacuation, yung lakas ng bagyo, hindi na, kahit personal ako kasi nagtatrabaho ako sa munisipyo, ang preparation lang doon talaga, evacuation center. Hindi sinabi na tataas yung tubig, malakas yung hangin. Ang usual lang na nangyayari na preparation ng mga bagyo na hindi expected na ganong kalakas. So, ang naganda sila sa relief operation lang, hindi yung sa evacuation na kailangan ilipat sa mataas na lugar. Kasi kahit ako nga, nagulat ako nang biglang tumaas ang tubig. Talagang ang taas ng, yung isang poste ng mineral ko, talagang ganun kataas. Ang bahay namin kasi is only 50 meters from sa dagat. So talagang mataas yung tubig. Kahit nga ako, lumangoy ako ng lumangoy, mabuti na lang may nakita akong water jug. Yun ang ginawa kong yung lifesaver para lang ako mapunta sa malayong lugar at makapaglari na punta sa mataas na sa pader at doon ako kumapit na hanggang sa umupay yung dagat. Ginoong Ramos, kayo po ay isang information officer ng municipality ng Tanawan. Sinabi niyo po sa amin, hindi po nasabi na tataas, na ganong kataas ang tubig. Sino po ang hindi nagsabi? Saan po nagkulang sa paghatid ng impormasyon? Actually, regarding doon sa operation ng disaster ng municipal disaster coordination, hindi ako nakasama doon kasi mayroon akong task na iba. Ang task ko was mayroon pong mga assigned na mga barangay kasi we have 54 barangays. So may mga chairman lahat ng mga committee. So ang nangyari, binigyan ako ng 7 barangay na ang trabaho ko lang is magbigay ng mga information kung ano ang bibigay sa akin ng communication team group. So nakarelay lang ako doon sa lahat ng mga information na ibibigay sa akin. Usually merong sariling structure yung Municipal Disaster Coordinating Council office sa Tanawan. Ang nangyayari, iba ang nagiging role ko. Parang ang role ko is tumanggap ng information from the team committee head ng communication group, then ipapasa ko lang sa assigned barangay. Yun lang usually ang naging role ko. Overall, wala akong participation talaga sa rescue operation. In hindsight, Mr. Ramos, kung nasabi po sa inyo na tataas ang tubig at ito po ay papasok sa kalupaan, meron po bang lugar sa Tanawan na maaari sanang napaglipatan ng mga residente doon? Wala rin kasi ang Tanawan flat siya. So, kung pupunta kasi ang Tanawan para sa area coastal town siya. Kahit na yung hindi Tanawan na coastal town, inabot rin talaga ng malakas na hangin. Kung ano ang naranasan ng Tanawan, yun rin ang naranasan ng mga towns na malayo sa Tanawan. Like So sa palagay niyo po, Mr. Eugene, sa palagay niyo dapat in-evacuate na yung buong bayan niyo pag sinabi sa inyo na ganun kalakas ang tatama. You think Dapat it would have been talaga. better lahat buong bayan in-evacuate na lang? Dapat talaga. Hindi kasi kahit ako personal na nagtatawa sa munisipyo, hindi ko expected na ganun talaga kataas yung tubig. Kasi kung alam ko, kasi ako nandyan ako, may access ako sa munisipyo kung ano ang mga preparation. Hindi talaga expected na ganun kataas yung tubig na talagang ilang feet yun na hindi ko na rin alam kasi langoy na lang ako ng langoy. Wala talagang exact na information na ganito kataas ang tubig, lumigas na kayo. Wala kasi first time yan na nangyari sa bayan ng Tanawan. Kasi palagi ilang 33 years old na ako, ganun lang talaga tumaas yung tubig. So ngayon po, hindi namin alam na talaga
ganon kabilis, kasarhangin, ganon kataas ang tubig. Yeah, so Mr. Eugene, ngayon po, paano, wala bang evacuation centers ngayon doon? Saan ba nakatira yung mga tao ngayon? Sa totoo lang, walang natitirahan yung mga tao doon. Yung tao na nawala ng mga bahay, bumalik sila doon sa mga tiniran nila. Gumawa sila ng, yung mga nakikita nila ng mga kahoy, parang gumagawa sila ng poste, gumagawa ng tulda. Yun ang tuldang ginagawa nilang parang kisame. Tapos kawawa sila pag umuulan sa mga hangin kasi talagang napapasa sila, talagang kawawa yung mga kababayan ko sa Tanawan. Wala talaga silang walang evacuation area kasi ultimo yung mga schools nasira, ultimo yung mga gym nasira, yung natira na lang sa amin talaga yung church, yung simbahan ng Bislig. Ang problema lang kasi nung mga panahon ng may marami ng mga patay, dinadala yung mga patay doon sa church, sa labas ng church. So ang nangyayari, ang mga tao natatakot ng magpunta sa church kasi nandun yung mga patay. Ilang 3 days na hindi nakukuha. So ang ginagawa na naman ng iba na nandun sa evacuation center ng church, umaalis sila doon kasi siyempre namamaho na yung patay doon. So talagang ganun ang sitwasyon sa Tanawan, napakahirap at saka talagang hindi namin maintindihan na ganun talaga kalakas yung bagyo at hangin na pumasok sa amin. So maraming salamat po sa inyo sa pagbabahagi nyo ng inyong naging karanasan sa Bagyong Yolanda at kasama po ang buong Tanawan sa dasal namin na marating na agad ng tulong mula sa iba't ibang organisasyon at mula sa pamahalaan. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Sana po mapasok niyo ang Tanawan. Maraming salamat po. Maraming salamat.